Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay susuriin natin ang isang napakahalagang paksa, ang lihim ng bato. Bakit maling akala ang panggagamot sa kidney? Kaya ko bang sabihin sa inyo na ang lahat ng pera na ginugol ninyo sa panggagamot sa bato sa buong buhay ninyo ay maaaring nasayang lang? Maniniwala ba kayo? Sa paningin ng isang tunay na nephrologist, ang mga pagkain tulad ng talaba, dahon ng sibuyas, pinatuyong usa at halamang gamot ay halos walang pinagkaiba sa placebo. Sa panahon na iyon, mahigit 15,000 pasyente ng kidney ang aking natulungan. Ngayon, ibubunyag ko ang isang sikreto na maging maraming doktor ay hindi alam. Noong taglamig ng 2019, may isang pasyente ako, si Mang Tonyo, 58 taong gulang, isang successful na negosyante. Araw-araw, gumagastos siya ng daan-daang libo sa pagkonsumo ng mga mamahaling pagkain tulad ng balut, ginseng at iba pang supplements na pampalakas daw sa katawan. Ang akala niya ay nagpapalakas siya ng resistensya, ngunit nang siya ay masuri, ang kanyang creatinine level ay umabot sa 680 at ang kanyang kidney function ay 15% na lamang. Sinabi ko sa kanya, Mang Tonyo, hindi ka nagpapalakas, nagkakasakit ka. Ang mga bato mo ay nasira dahil sa labis na pagkonsumo ng mga pampalakas. Napaiyak siya. Sa huli, kinailangan niyang sumailalim sa dialysis 3 beses sa isang linggo, tig-4 na oras bawat session. Ang isang malusog na lalaki sa kanyang edad ay naging ganap na limitado. Sinabi niya sa akin, kung nakilala ko lang kayo 10 taon na ang nakakaraan, hindi sana ako aabot sa ganitong sitwasyon. Sa tuwing naaalala ko ang mga salitang iyon, labis akong nalulungkot. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, ang talaba at dahon ng sibuyas ay walang epekto sa bato. Ang tunay na makakaprotekta sa inyong bato ay 3 uri ng murang prutas. Oo tama, prutas lang. Madali itong makikita sa palengke at nagkakahalaga lamang ng 3 hanggang 5 piso sa isang araw. Ang 3 prutas na ito ay kinikilala ng International Nephrology Community bilang natural na tagapaglinis ng bato. Ang una ay espesyal sa paglaban sa bacterial infection. Ang pangalawa ay tumutulong sa pag-alis ng toxins at paglilinis ng mga ugat. Ang pangatlo ay unti-unting nakakatunaw ng maliliit na bato, kidney stones. Ngunit bago ko sabihin sa inyo kung alin ang 3 prutas na ito, kailangan ko munang linawin. Kung kayo ay may moderate to severe kidney disease o kasalukuyang sumasailalim sa dialysis, kinakailangan na sumunod kayo sa payo ng inyong doktor at huwag kumain ng basta-basta. Ang sasabihin ko ngayon ay para sa mga malulusog na tao bilang pag-iwas at para sa mga may early stage kidney damage bilang pantulong na pagpapabuti. Nalinaw ko na, ano nga ba ang 3 prutas na ito? Sisimulan ko sa una. Ngunit bago iyon, kailangan ninyong maunawaan kung ano nga ba talaga ang ating mga bato. Maraming tao ang may maling pagkaunawa sa bato. Iniisip na mahina ang bato. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ilagay ang inyong mga kamay sa likod ng inyong baywang at damhin, iyon ang inyong mga bato, halos kasing laki lang ng 2 kamao. Huwag ninyong maliitin ang mga ito, dahil napakahalaga ng kanilang trabaho. Isipin niyo ang bato bilang isang super water purification plant sa inyong katawan. Ito ay gumagana ng 24 oras walang tigil, 365 araw sa isang taon, walang bakasyon. Gaano karaming dugo ang sinasala nito araw-araw? 200 litro. Katumbas ng 10 malalaking galon ng tubig na iniinom ninyo. Sinasala nito ang mga dumi sa dugo tulad ng urea, creatinine, labis na tubig at asin at ginagawa itong ihi para mailabas sa katawan. Pagkatapos, ang malinis na dugo ay ibinabalik sa bawat sulok ng katawan. Ang mga bato ay nagre-regulate din ng blood pressure, balanse ng potassium, sodium, calcium, naglalabas ng hormones para sa paggawa ng dugo at nakikilahok sa conversion ng vitamin D. Napakahalagang organ nito kaya hindi ba dapat natin itong protektahan ng maayos? Ngunit narito ang problema. Ang bato ay napakamatibay. Kahit kalahati ng bato ay masira, ang natitirang kalahati ay patuloy pa ring gagana ng normal. Patuloy kayong kakain at iinom nang walang nararamdamang kakaiba. May isa akong pasyente, si Mang Jose, 52 taong gulang, isang construction foreman. Siya ay malakas, kayang magbuhat ng semento at umakyat sa scaffolding. Isang araw, sa kasal ng kanyang anak, kinailangan niyang magpa-medical check-up at sinama na ang urinalysis. Ang resulta ay nakakagulat. 3+ protein sa ihi, creatinine na 380,
at ang diagnosis ay chronic glomerulonephritis na may 35% na lamang na kidney function. Nagulat si Mang Jose. "Dok, maayos naman ako, bakit ganito?" tanong niya. Sinabi ko, "Mang Jose, ang trabaho na dapat ginagawa ng 10 katao ay ginagawa na lang ngayon ng 3.5. Isipin mo kung gaano sila kapagod. Kung magpapatuloy ito, ang 3.5 na ito ay bibigay din." Ito ang pinakamalalang bahagi ng sakit sa bato. Walang sakit, walang nararamdaman, tahimik. Kapag nalaman mo, kadalasan, ay huli na ang lahat. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Society of Nephrology, 91% ng mga pasyente ng chronic kidney disease sa early stages ay walang kamalay-malay na may sakit sila. Kapag nakaramdam ka na ng pananakit ng likod, panghihina, pagduduwal, pagsusuka at may bula sa ihi, kadalasan ay 7% hanggang 80% na ng iyong kidney function ang nawala. Sa puntong iyon, dalawa lang ang opsyon, dialysis o kidney transplant. Ano ang pakiramdam ng dialysis? 3 beses sa isang linggo kang pupunta sa ospital, nakahiga ng 4 na oras bawat session, tinitignan ng 2 makapal na karayom na nakasaksak sa iyong braso, hinihigop ang dugo, pinapaikot sa makina, at ibinabalik. Ang pakiramdam ay parang ang iyong buhay ay nakasalalay sa isang makina. Ang dialysis ay nagkakahalaga ng daan-daang libo sa isang taon. Kahit na may reimbursement mula sa PhilHealth, malaki pa rin ang kailangan mong ilabas sa bulsa. Ang mas malala, bumababa ang kalidad ng buhay. Hindi ka makakakain ng kung ano-ano, hindi ka makakapagbiyahe sa malalayong lugar, at kailangan mong maging maingat araw-araw. Marami akong nakitang pasyente na pagkatapos ng ilang taon ng dialysis, nagbabago ang buong pagkatao. Ang isang dating 5'9" na matangkad na tao ay pumapayat, nangungulubot ang balat, nangingitim ang mukha at hinihingal sa ilang hakbang. Ang kidney transplant ay mas mahirap. Bukod sa tanong kung makakahanap ka ng donor, ang operasyon mismo ay nagkakahalaga ng ₱250,000 hanggang ₱1,000,000. Pagkatapos ng operasyon, kailangan mong uminom ng anti-rejection medication sa buong buhay mo na nagkakahalaga ng daan-daang libo kada taon. Bukod pa rito, ang average lifespan ng isang transplanted kidney ay 10 taon lamang. Pagkatapos ng 10 taon, muli kang babalik sa simula. Kaya, madalas kong sinasabi na ang sakit sa bato ay isang gentle killer, pumapatay ng walang nakikitang dugo. Kapag naramdaman mo, huli na ang lahat. Kaya, paano nga ba nasisira ang ating mga bato? Sasabihin ko sa inyo, ang mga salarin na sumisira sa bato ay nakatago sa ating pang-araw-araw na gawi. May 4 na kutsilyo. Ang unang kutsilyo ay asin. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa maalat na pagkain. Kapag nagluluto, pakiramdam natin ay kulang ang lasa kung walang sapat na asin. Ngunit ang labis na pagkonsumo ng asin ay nagpapataas ng blood pressure, nagpapatigas at nagpapaliit ng mga ugat sa bato na kalaunan ay humahantong sa pagkamatay ng tissue. Ang pangalawang kutsilyo ay asukal. Maraming kabataan ngayon ang laging may hawak na milk tea na sobrang tamis, ngunit patuloy pa rin nilang iniinom. Ngunit ang asukal ay nagiging uric acid na nagpapakapal ng dugo at sumisira sa mga maliliit na ugat sa bato. Ang mataas na blood sugar ay nakakalason din sa glomeruli ng bato na nagiging sanhi ng pagtagas ng protina. Ang pangatlong kutsilyo ay pain relievers. Maraming tao ang bumibili ng ibuprofen o paracetamol kapag sumasakit ang ulo o ngipin at iniinom ito sa loob ng ilang araw. Ngunit ang mga gamot na ito ay napakalason, sumisira sa renal tubules at nagiging sanhi ng interstitial nephritis. Sa malalang kaso, maaari itong humantong sa acute kidney failure. Ang pang-4 na kutsilyo ay pagpipigil ng ihi. Maraming tao ang abala sa trabaho at hindi umiihi sa loob ng isang umaga. Kapag ang ihi ay nanatili sa pantog, madaling dumami ang bakterya at umakyat sa ureter patungo sa bato na nagiging sanhi ng pyelonephritis. Ang paulit-ulit na impeksyon ay mag-iiwan ng peklat sa bato at unti-unting bababa ang function nito. Ang 4 na kutsilyo na ito ay unti-unting sumisira sa inyong mga bato. Maaring wala pa kayong nararamdaman ngayon, ngunit kapag naramdaman ninyo, huli na ang lahat. Nang marinig ninyo ito, marahil ay medyo natakot kayo? Huwag kayong matakot. Narito ako ngayon para sabihin sa inyo kung paano protektahan ang inyong bato gamit ang 3 prutas na napakamura ngunit kamangha-mangha ang epekto. Alin nga ba ang 3 ito? Una, ang prutas na ito ay pula, maasim at matamis
at karaniwang makikita sa supermarket. Ito ay ang cranberry, tinatawag ding red berry. Maaaring iniisip ninyo, ano ang kinalaman ng cranberry sa bato? Malaki ang kinalaman. Una kong nalaman ang tungkol sa cranberry noong 2006 sa isang International Urology Conference sa Boston. Sa panahon ng coffee break, nakita ko ang maraming American doctors na may hawak na baso ng red juice. Tinanong ko ang doktor sa tabi ko, "Ano ito?" Sinabi niya, "Cranberry juice para sa pag-iwas sa urinary tract infection." Kami mismo, mga urologist, ay umiinom nito. Pagkatapos kong bumalik sa Pilipinas, nagsaliksik ako at nakakita ako ng daan-daang pag-aaral tungkol sa cranberry sa pag-iwas sa urinary tract infection. At marami sa mga ito ay nailathala sa mga nangungunang journal tulad ng New England Journal of Medicine at British Medical Journal. Ano ang kinalaman ng cranberry sa pag-iwas sa urinary tract infection at pagprotekta sa bato? Pakinggan ninyo, may isang uri ng bakterya sa ating bituka na tinatawag na E. coli. Minsan, ito ay napupunta sa maling lugar, mula sa anus patungo sa urethra at unang ini-infect ang pantog na nagiging sanhi ng cystitis. Kung hindi ito gagamutin, patuloy na aakyat ang bakterya sa ureter patungo sa bato na nagiging sanhi ng acute pyelonephritis. Ano ang pakiramdam ng acute pyelonephritis? Mataas na lagnat, pananakit ng likod, pagduduwal, pagsusuka, parang mamamatay ka na. Bukod pa rito, ang isang malalang acute pyelonephritis ay maaaring mag-iwan ng permanenteng peklat sa bato. Kapag paulit-ulit itong nangyari, bababa ang kidney function, at kalaunan ay magiging chronic kidney failure. May isang pasyente ako, si Ginang Reyes, 41 taong gulang, isang elementary teacher. Dahil sa sobrang abala sa trabaho, madalas siyang nagpipigil ng ihi na nagdulot ng paulit-ulit na urinary tract infection. Sa simula, hindi niya ito pinansin at gumagaling lang pagkatapos uminom ng ilang araw na antibiotics. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalong lumala ang impeksyon at nangyayari ito buwan-buwan. Isang beses, napakalala nito, nilagnat siya ng 39.5 degrees Celsius at namimilipit sa sakit ng likod. Nang dalhin sa ospital, nakumpirma na acute pyelonephritis at bumaba na ang kidney function niya. Sinabi ko sa kanya, "Ginang Reyes, bukod sa pag-inom ng gamot sa tamang oras, kailangan mo ring uminom ng cranberry juice araw-araw upang maiwasan ang muling impeksyon ng bakterya." Sinunod niya ang payo ko. Umiinom ng isang baso bawat umaga at nagpatuloy ng 6 na buwan. Nang siya ay muling masuri, malaki ang pagbaba ng bilang ng urinary tract infection. Ngayon, 3 taon na ang lumipas at hindi na siya inatake muli. Paano nga ba nilalabanan ng cranberry ang bakterya? Ang sikretong armas nito ay ang A-type proanthocyanidins. Ang sangkap na ito ay espesyal na idinisenyo upang labanan ang bakterya na gustong magdulot ng problema sa iyong urinary tract. Paano ito nilalabanan? Unang paraan, pinipigilan ng bakterya na kumapit. Ang proanthocyanidins ay bumubuo ng isang protektibong layer sa pader ng urethra na napakakinis, parang nilagyan ng langis. Pagdating ng bakterya, dumudulas lang ito at nahuhulog. Pangalawang paraan, sinisira ang armas ng bakterya. Ang bakterya ay may maliliit na tentacle sa ibabaw nito na tinatawag na fimbriae. Sinisira ng proanthocyanidins ang mga fimbriae na ito, parang pinutol ang kamay at paa ng bakterya. Kung wala ng kamay at paa, ang bakterya ay nagiging parang bilog na bola na madaling mahuhugasan ng ihi. Pangatlong paraan, lumilikha ng masamang kapaligiran. Ang cranberry ay nagpapahina ng ihi. Ginagawa itong bahagyang acidic. Ang ganitong kapaligiran ay kinaiinisan ng karamihan sa bakterya. Noong 2021, isang pag-aaral na inilathala sa World Journal of Urology ang nagpakita na ang cranberry ay epektibo sa pag-iwas sa muling pag-atake ng urinary tract infection. Sa ilang sitwasyon, mas epektibo pa kaysa sa preventive antibiotics at walang problema sa antibiotic resistance. Bukod sa pag-iwas sa impeksyon, ang cranberry ay nakakatulong din sa pag-iwas sa kidney stones, lalo na ang pinakakaraniwang uri, calcium oxalate stones. May mga pag-aaral na nagpapakita na para sa mga may history ng kidney stones, ang patuloy na pag-inom ng cranberry juice ay maaaring magpababa ng recurrence rate ng bato ng 58%. Paano kainin ng cranberry? Pinakamahusay na uminom ng 100% pure cranberry juice, walang asukal, walang additives. Maaaring medyo maasim ang pure concentrate, kaya maaari itong haluan ng kaunting tubig. Uminom ng isang maliit na baso araw-araw,
mga 250 milliliters ay sapat na. O kaya, bumili ng unsweetened dried cranberries, kumain ng isang dakot araw-araw at idagdag sa yogurt o oatmeal. Mahalagang paalala, huwag bumili ng cranberry drinks na maraming asukal. Ang sobrang asukal ay makakapagpabigat sa trabaho ng bato. Kapag bumili, tingnan ang ingredients list. Ang mayroon lang na cranberry at tubig ang tunay na epektibo. Ngayon, tapos na tayo sa unang prutas, dumako naman tayo sa pangalawa. Ang pangalawang prutas na ito ay mas pamilyar sa inyo. Tuwing tag-init, kinakain ito ng bawat pamilya. Pakwan watermelon. Maraming tao ang unang iniisip sa pakwan ay maraming tubig lang. Kung ganoon ang iniisip ninyo, minamaliit ninyo ang pakwan. Ang pakwan ay isang natural na kidney flushing pump. Ako mismo ay kumakain ng daan-daang kilo ng pakwan tuwing tag-init, hindi lang para pawiin ang uhaw, kundi dahil napakalaki ng benepisyo nito sa bato. May dalawang kakayahan ang pakwan, diuretic at detoxing. Ang pakwan ay 92% tubig, kaya ito ay isang napakagaling na natural diuretic. Pagkatapos kumain ng pakwan, kapansini-pansing tataas ang dami ng ihi. Ito ay parang isang masusing paglilinis ng buong bato at urinary system. Kaya nitong hugasan palabas ang mga metabolic waste, toxins, at maging ang mga maliliit na kristal ng bato nakakasimula palang mabuo. May isang pasyente ako, si Mang Erning, 46 taong gulang, isang construction worker. Nalaman sa kanyang check-up na mayroon siyang maliliit na bato sa bato na may diameter na 0.3 cm. Sinabi ko sa kanya, Mang Erning, maliit pa ang bato mo. Kumain ka ng maraming pakwan at uminom ng maraming tubig, baka lumabas mag-isa. Sinunod niya ang payo ko, kumakain ng kalahating pakwan tuwing hapon at nagpatuloy ng 3 buwan. Nang muli siyang masuri, nawala na ang bato niya. Talagang lumabas mag-isa. Nagpapalapad ng ugat, vasodilation. Ang pangalawang kakayahan ng pakwan ay mas kahanga-hanga, ang kakayahan nitong magpalapad ng mga ugat. Ito ay dahil sa isang substance sa pakwan na tinatawag na citrulline. Pagpasok ng citrulline sa katawan, nagiging arginine ito. Ang arginine naman ay nagiging nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang vasodilator na nagpaparelax ng pader ng mga ugat, nagpapataas ng elasticity ng ugat, at nagpapalawak ng daloy ng dugo. Napakahalaga nito para sa bato dahil ang bato ay puno ng di mabilang na maliliit na ugat. Ang paggawa ng pagsasala ng bato ay ganap na nakasalalay sa sapat na supply ng dugo. Kung maluwag ang mga ugat at sapat ang daloy ng dugo, makakakuha ang bato ng sapat na oxygen at nutrients at natural na tataas ang efficiency ng trabaho nito. Sa kabaligtaran, kung ang mga ugat ay tumitigas at lumiliit dahil sa alta presyon, ang bato ay magdaranas ng pangmatagalang kakulangan sa dugo at oxygen at unti-unting bababa ang function nito. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical and Experimental Cardiology ang nagpakita na pagkatapos mag-supplement ng citrulline, ang kakayahan ng mga ugat na mag-dilate ay maaaring tumaas ng 30% hanggang 40%. Ito ay parang pinalitan mo ang iyong lumang water pipe na ginamit ng ilang dekada ng isang bagong, mas malaki at mas elastic na water pipe, natural na mas magiging maluwag ang daloy ng tubig. Dito, tiyak na may magtatanong, Doc Santos, narinig ko na ang mga may problema sa bato ay hindi dapat kumain ng pakwan dahil mataas ito sa potassium. Ito ay isang napakakaraniwang maling akala. Totoo, para sa mga pasyente na may moderate to late-stage kidney failure at may hyperkalemia, mataas na potassium sa dugo, kinakailangan na mahigpit na limitahan ang lahat ng pagkain na mataas sa potassium. Ngunit para sa karamihan ng mga tao na may normal na kidney function o early stage damage na may stable na potassium level sa dugo, ang pakwan ay medyo ligtas. Tingnan natin ang datos. Bawat 100 gramo ng pakwan ay naglalaman ng 112 mg ng potassium, habang ang bawat 100 gramo ng saging ay naglalaman ng 256 mg ng potassium, 2 beses pa. Kaya, hanggat hindi ka sinabihan ng doktor na mahigpit na limitahan ang potassium, ang pagkain ng pakwan ay ganap na kapakipakinabang. Paano pinakamahusay na kainin ang pakwan? Ang payo ko ay kumain ng 200 hanggang 300 gramo araw-araw tuwing tag-init, mga 2 o 3 hiwa. Pinakamahusay na kainin ito sa hapon. Pagkatapos kumain ng pakwan, mapapansin mong kapansini-pansing tataas ang dami ng ihi. Ito ay senyales na nagde-detox ang iyong bato. Ngunit may isang bagay na dapat tandaan. Kahit gaano kaganda ang pakwan, hindi ito dapat gawing pangunahing pagkain,
lalo na sa mga may diabetes. Kailangan nilang kontrolin ang dami dahil kahit hindi masyadong matamis ang pakwan, ang nilalaman nito ng asukal ay hindi rin mababa at ang labis na pagkain ay maaring magpataas ng blood sugar. Ngayon, tapos na tayo sa pangalawang prutas, dumako naman tayo sa pangatlong prutas. Kilala ninyo rin ito, lemon. Maraming tao ang iniuugnay ang lemon sa vitamin C. Tama, ang lemon ay mayaman sa vitamin C. Ngunit ang epekto nito sa pagprotekta sa bato ay higit pa riyan. Ang lemon ay isang kristo ng kidney stones, lalo na ang pinakakaraniwang calcium oxalate stones. Ipaliwanag ko muna kung paano nabubuo ang kidney stones. Sa ihi, may calcium ions at oxalate ions. Sa normal na kondisyon, hindi sila nagdudulot ng problema. Ngunit kung ang konsentrasyon sa ihi ay masyadong mataas, magsasama sila at bubuo ng calcium oxalate crystals. Sa simula, ito ay parang isang maliit na buhangin, ngunit sa paglipas ng panahon, nagpapatong-patong ito at ang maliit na buhangin ay nagiging maliit na bato. Kapag umabot na ito sa 0.5 cm o higit pa, makakaramdam ka na ng pananakit ng likod at dugo sa ihi. Kapag umabot na sa 1 cm o higit pa, maaaring kailanganin na ang operasyon. Nakakita na ako ng pinakamalaking bato na kasing laki ng golf ball. Nang ito ay tanggalin, halos himatayin na ang pasyente sa sakit sa operating table. Paano pinipigilan ng lemon ang kidney stones? Ang sikretong armas nito ay citrate. Kapag ang citrate ay pumasok sa katawan, ito ay unang nakikipag-ugnayan sa calcium ions na mahigpit na kinukuha ang mga calcium ions. Dahil hawak na ng citrate ang mga calcium ions, hindi na sila makakahanap ng oxalate kaya mula sa simula napipigilan ang pagbuo ng bato. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang patuloy na pag-inom ng lemon water araw-araw ay maaaring magpababa ng supersaturation ng calcium oxalate sa ihi ng 40%. Ang mas kamangha-mangha, ang citric acid ay hindi lamang nakakapigil sa pagbuo ng bagong bato, kundi mayroon ding kakayahang tunawin ng maliliit na bato na nabuo na. Ito ay kumakapit sa ibabaw ng bato, pinipigilan itong lumaki, at pinapakinis ang ibabaw ng bato na nagpapadali sa paglabas nito sa pamamagitan ng ihi. May isang pasyente ako, si G. De La Cruz, 51 taong gulang, isang high school teacher. Matagal na siyang may problema sa kidney stones at tuwing 1 o 2 taon, umaatake ito. Sa tuwing umaatake, pinagpapawisan siya ng malamig at namimilipit sa sakit. Kalaunan, pinayuhan ko siyang uminom ng lemon water araw-araw. Nagpatuloy siya ng mahigit 1 taon at hindi na inatake ang bato niya. Nang muling suriin noong nakaraang taon, ang dating 0.4 centimeters na maliit na bato ay nawala na. Sobrang tuwa ni G. De La Cruz at sinasabi niya sa lahat na napakabisa ng lemon water. Paano kainin ang lemon? Ang pinakamahusay at pinakasimpleng paraan ay uminom ng 1 baso ng mainit na lemon water araw-araw. Ang sarili kong gawi ay paggising sa umaga, hinihiwa ako ng 1 o 2 hiwa ng sariwang lemon, inilalagay sa isang malaking pitsel ng mainit na tubig, mga 1,500 ml, at iniinom ito ng dahan-dahan sa buong araw. May ilang tip, huwag masyadong mainit ang tubig. Gumamit ng mainit na tubig na may temperatura na humigit kumulang 40 degrees Celsius. Ang sobrang init ay makakasira sa vitamin C. Huwag magdagdag ng asukal, ang natural na lasa ang pinakamabisa. Kung masyadong maasim, maaari itong haluan ng mas maraming tubig. Gamitin sa pagluluto. Maaari ka ring magpiga ng sariwang lemon juice sa pagluluto ng pagkain o sa paggawa ng salad bilang kapalit ng bahagi ng asin at suka. Nagdaragdag ito ng lasa at malusog pa. Ayan, tapos na tayo sa 3 prutas. Cranberry para sa bacterial infection, pakwan para sa detox at pagpapaluwag ng ugat, at lemon para sa pag-iwas at pagtunaw ng bato. Ang 3 ito, kapag pinagsama, ay makakapagbigay ng proteksyon sa inyong bato mula sa 3 direksyon. Ngunit kailangan ko ring sabihin na ang 3 prutas na ito ay hindi sapat. Ang pagprotekta sa bato ay isang sistematikong proyekto. Ang mga sumusunod na bagay na sasabihin ko ay kailangan ninyong tandaan, sapat na. Pag-inom ng tubig. Uminom ng 1,500 hanggang 2,000 milliliters ng tubig araw-araw, halos 1 hanggang 10 baso. Ngunit huwag itong inumin ng sabay-sabay. Uminom ng 1 baso bawat oras, dahan-dahan. At iwasan ang mga matatamis na inumin tulad ng cola, milk tea at fruit juice. Kontrol sa asin at asukal.
Para sa mga matatanda, ang pagkonsumo ng asin ay dapat mas mababa sa 5 gramo araw-araw, halos kasing dami ng takip ng bote ng beer. Kailangan ding kontrolin ang asukal, iwasan ang milk tea, cakes at cola. Mataas na kalidad ng protina. Unahin ang isdang galing sa malalim na dagat, chicken breast, egg whites at tofu. Ang red meat ay dapat kainin ng katamtaman, hindi hihigit sa 3 beses sa isang linggo. Regular na ehersisyo. Gumawa ng hindi bababa sa 150 minuto ng moderate intensity exercise bawat linggo, tulad ng mabilis na paglalakad, paglangoy o pagbibisikleta. Maingat sa gamot. Huwag basta-basta uminom ng pain relievers tulad ng ibuprofen at iwasan ang mga hindi kilalang herbal remedies. Lahat ng gamot ay dapat kumpirmahin ng doktor. Sapat na tulog, siguraduhin ang 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi. Bago matulog, maaari kang magbabad ng paa sa mainit na tubig at imasahe ang Yongquan Point. Regular na pagmomonitor. Sa taunang check-up, siguraduhing suriin ang urinalysis at ang 3 indicators ng kidney function, lalo na ang EGFR estimated glomerular filtration rate. Ang indicator na ito ay ang pinakamaagang makakatuklas ng pagbaba ng kidney function. Ang pagsunod sa pamamaraang ito ay makakapagpababa ng malaki sa panganib ng chronic kidney disease. Marami na akong nasabi, marahil iniisip ninyo, Doc Santos, bakit po ba napakadetalye ng inyong paliwanag? Sa totoo lang, 45 na ako at sa 20 taon ko sa ospital, napakarami ko nang nakitang pasyente. Sa tuwing nakikita ko ang mga trahedya na sana ay naiwasan, labis akong nalulungkot. Naalala niyo ba si Mang Tonyo na binanggit ko sa simula? Ang sinabi niya sa akin, kung nakilala ko lang kayo 10 taon na ang nakaraan, hindi sana ako aabot sa ganitong sitwasyon. Sa tuwing naaalala ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay hindi pa sapat ang ginagawa ko. Kaya ngayon, ibinunyag ko ang lahat ng ito sa inyo, umaasa na makakaiwas kayo sa mga maling daan at mas mahaba pa ang maging buhay ng inyong bato. Tandaan, mula ngayon, kumuha ng 1 baso ng lemon water, kumain ng hiwa ng pakwan o bumili ng purong cranberry juice. Ang maliliit na bagay na ito ay hindi mahirap gawin, ngunit ang pagpapatuloy nito ay parang nagtatayo ka ng isang protektibong pader para sa iyong bato. Isipin nyo, nagsisikap tayo sa buong buhay natin, hindi ba para magkaroon ng malusog na katawan pagtanda? Isipin nyo ang inyong pagreretiro. Ngunit kung nasira ang bato at kailangan mong magdialysis sa ospital linggo-linggo, ano pa ang tawag doon sa buhay pagtanda? Kaya, mula ngayon, alagaan ninyo ang inyong bato. Ito ay pag-aalaga sa inyong sarili. Sige, hanggang dito na lang muna. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang sinabi ko, mangyaring i-like at i-share ito sa mga taong nangangailangan. Malugod ko rin kayong inaanyayahan na ibahagi ang inyong mga pagsubok at pagbabago sa comment section. Ang bawat pagbabahagi ninyo ay maaaring magbigay ng pag-asa sa isa pang kaibigan. Hanggang sa muli, alagaan ang inyong katawan para sa isang masaya at malusog na pagreretiro. Maraming salamat.